Magandang umaga sa ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo ng ating Diyos na sinasamba ay buhay? Amen, buhay. Binangon siya ng kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu. Kalipas ang 3 araw. At yung nagbuhay na yon, na kay kanino na ngayon? Sa bawat isa, yung Holy Spirit. Amen? So, nagagalak po ba ang bawat isa na makarinig ng mensahe ng Panginoon? Amen. So ito yung nagbibigay sa atin ng lakas bilang pagkain ng ating espiritu. The Word of God. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan ay sa the book of Isaiah, chapter 53, verse 4 and 5. At ang pamagat po nito is healing isn't a promise. It's a finished fact. Sa Tagalog, ang pagpapagaling ay hindi isang pangako. Ito ay isang natapos na katotohanan. So, natapos na pala. Natapos na ni Kristo ang lahat doon sa krus. Amen? Hallelujah. So, basahin po natin. Isaiah chapter 53, verses 4 and 5. Sabi po dito, sa Tagalog ko po babasahin para maunawaan natin. Verse 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. At dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamhati. Verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tapos na. Past tense na. Sa ating binasa, maaari tayong magtanong, kung tapos na pala yung pagliligtas sa atin sa kasalanan at tapos na rin yung pagpapagaling, ang tanong, hindi na bang magpapagaling ang Panginoon? Of course, magpapagaling pa rin siya. Kasi ito yung ministry niya eh. Kaya lang, even the Christians, nag-Istanbul po rito sa tekstong ito. Tumaka po tayo sa instruction. Marami sa mga mananampalataya maaaring magtanong about healing. But the question isn't either God can heal, kundi magagawa niya ba ang sinabi niyang magpapagaling? Somewhere between the pages of the scriptures, pag ito'y ating binabasa, dinidili-dili, nakukuha natin yung mga bagay na mahalaga na ini-apply natin sa buhay. And from then,
Nagkakaroon tayo ng pain of experience na dahil sa ating application. At dahil doon, nakakaabot tayo ng doubt of voice. Buses ng pagdududa. Halimbawa, Lord, kung natapos mo na ang pagpapatawad sa aming kasalanan at pagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, why is it that until now, I have the burden of sickness and disease? Di ba? Binabasa natin ng scripture, ina-apply natin, and yet, nandoon yung pag-aalinlangan natin. Bakit until now? Nandito pa rin sa akin ang karamdaman. Samantalang sinabi mo, tinapos mo na. Maaari nating sabihin that maybe God is teaching us a lesson of patience. Isa po itong teaching sa religion na ang sabi, pagka nagdaranas ka ron ng karamdaman, maybe God is teaching you something na later on, magiging mapagpasensya ka sa iyong dinaranas na kahirapan. Hindi po yun totoo. Panliling lang po yun ng dyablo. Dahil sinabi sa scripture, tinapos yun ang lahat ng ating kasalanan, lininis na tayo. Yung ating karamdaman, sinama yung ipinago sa krus. And therefore, it is very clear na hindi na dapat tayo magpapasa na ganitong mga uri ng karamdaman. But the question is, why is it that until now, some Christians have it? Alam niyo po, pagka nagkakaroon tayo ng ganung kaisipan, na bakit Panginoon, naniniwala naman ako, nananampalataya naman ako, anak naman ako ng Diyos, lingkod naman ako, nagpapagamit ako, but why? Nagdurusa ako, samantalang sinabi mo, tinapos na. Because the truth of the gospel is not that God is going to heal you someday. Iyon ang ating pagpapalagay, na later on, dahil ako'y nananampalataya, pagagalingin ako ng Panginoon in His time. Tingnan niyo po yung scripture. Pag diniklara ng Panginoon, it is truth. Hindi pwedeng bariin nyo ng prinsipyo ng tao, ng pananaw ng tao. Even doon sa ating naramdaman. Kung kaya nga, dapat mag-rise up above our circumstance, yung faith, than the pain we suffer. Minsan tayong mga mananampalataya, pagka nakadaranas natin ng paghirap, yung faith natin, na-overlook na natin, nananaig na yung nararamdaman natin. Hindi po yun faith. Pagka nagkaroon daw po tayo ng ganong klaseng kaisipan, yung namutawi sa ating bibig, hindi po yun mula sa Diyos. Lord, bakit ganon? Nagdaranas pa ako. Alisin nyo sa inyong bibig yan. Hindi nag-glorify ang Panginoon yan pagka dinilay-dili mo yan. Binabalik natin yung scripture dahil doon sa ating naranasan. We have to rely on the Word of God which is based on faith. Hindi doon sa nararamdaman natin. Because the thought of the gospel is not that God is going to heal you someday or later, but that He already has. Ginawa niya na. The disease problem is settled. Naresolba niya na. Natapos niya na. Christ bore our sins. Bore our disease as He bore our sins until that
becomes more real in you. Ibig sabihin, hanggat hindi daw yung salita ng Panginoon nagiging tunay sa iyo, never faith will arise above your circumstances. Mananitili tayo doon. So ayaw ng Panginoon yon na manaig sa atin yung ating nararamdaman sa physical na katawan because of sickness and disease. Yan yung tinasabing, pag sinabi natin na, Lord, bakit gano'n mahina ako? It is a confession of defeat. Samantalang sinabi ng Panginoon na pagtagumpayan niya na. At yun ay para sa atin. Very personal. Kaya nga, ang isang tao dapat alam niya yung kanyang standing with God. Yung identity niya kay Kristo. Ano ba tayo kay Kristo? Anak ng Diyos. Ano ba tayo kay Kristo? Co-heir with Christ. Ano pa? We will inherit the kingdom of God. We are the light of this world. We have to preach the good news, the goodness of God. So tayo dapat nakikita sa atin lahat ng victory ng Panginoon. Healing isn't a promise waiting to be fulfilled. It is an accomplished fact waiting to be received. Ito po ang dapat ma-instill sa ating isip. Na ang pagpapagaling ay hindi pangako. Naghihintay tayo waiting to be fulfilled. It is an accomplished fact waiting to be received. Alam niyo po, napapansin ko sa mga Kristiyano, it is very hard for us to receive. Kahit tambakan po tayo ng scripture, dahil maglalaro sa atin yung sinasabing doubt. Makakakuha tayo ng voice of doubt. Kung gagawin lamang natin ang sinasabi ng Panginoon, our life will be smooth. Magkaroon man tayo ng problemang dadaanan, smooth pa rin. Why? Nandiyan ang Panginoon. He is our helper. Hindi natin kakayanin ang anumang mga pagsubok of our own. We have to need God. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So may 3 puntos po tayong pag-uusapan. Number 1, the triumph of Christ. Roman number 2, what is the will of God concerning healing? Number 3, our declaration and confession matters most in God and in our lives. Okay, doon tayo sa Roman number 1. The triumph of God. So ang ganda ng kanta natin, awitin. Hallelujah, Lord, you have won the battle. You have won the battle for me. Very personal. Di ba? Pag ang isang Kristiyano ganun ang confession, di ba? He gives life to others and to himself. Kaysa naman sa, naku, hirap ng buhay. At ang sinasabi ng iba, reality. Look, tingnan nyo ang isip ng Kristiyano. Huwag tayong sumakay sa sistema ng mundo. Pag sinabi ng iba, ang hirap ng buhay, i-reverse mo yon. Madali ang buhay kay Kristo. Amen? Ganun po ang confession dapat ng isang Kristiyano. Hindi yung makakaakit pa tayo na magsimpatiya samantalang hindi nag-glorify ang Panginoon. Iyan palagi ang naririnig natin sa kapwa believers. John chapter 19:30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. So alam po natin to, di po ba? Ito po yung scenario doon sa Mount of Golgotha, na kung saan nakapako si Kristo. Di po ba? Dumating ang sandali na nung siya'y bigyan ng vinegar. Anong sabi niya? He said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the Holy Spirit. So namatay na po ang Panginoon. Alam niyo po, may makukuha tayo ditong mensahe.
When Jesus Christ cried out, "It is finished," He didn't mean that the forgiveness was the only one He completed on the cross. Hindi lang po forgiveness nung sinabi niya ito. But some of us, ganun po ang thinking. Na nung mamatay si Kristo, napagtagumpayan niya lang sa atin yung kasalanan. What about the healing of the bodies? Nakalagay po sa scripture. Tinupad niya na, tapos na, healed. Past tense na nga eh. Sa makatuwid, kung ganun ang ating pananaw sa salita niya, na pinagtagumpay lang tayo dahil sa kasalanan, tayo pinatawad, and the healing remains pending. Nananatiling pending, hindi may sa katuparan. Why? Because of the confession of the believers. Lord, masakit ang ganito ko. Lord, ba't ganito ako? Pagka ganong klaseng utterance, hindi makakabuhay po yan, makakapatay yan. Maniwala po kayo. Hindi kayo makaka-encourage. Di ba sabi sa Bible, we should be light in this world. Nasa atin na ang ilaw ni Kristo. Lahat binigay na. The Lord didn't mean like that, but that is what some of us believers thought. Yun ang inisip natin eh. Ngayon, ganito po. Pag sinabi po ang, Lord, may sakit ako. Lord, ba't ganito nararamdaman ko? Itali niyo po doon sa scripture. Lalabas po na you are disobeying His word. Unknowingly. Ngayon, kung nagdi-disobey tayo ng salita niya, may pagpapala ba? No. Walang pagpapala. Because the blessing of God is in the obedience of His word. What He meant that the entire redemptive work was accomplished into your body, soul, and spirit. Lahat po yan. Na-accomplish niya na yan. Ang sabi po sa Isaiah 53 verse 4 and 5. Sabi ito, tunay na kaya niyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. So dito pa lamang po, pag ito'y binabasa niyo within your heart, kikilos po ang salita ng Panginoon sa buong sistema ng katawan niyo. Because the word of God is a spirit and it has life. Gayon may ang ating pinalagay siya'y hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. So, dito pa lamang mabulay-bulay na natin. Sali pala na ako ang dapat maghirap, magdusa. Kinuha ng Diyos. For what reason? Para hindi natin danasin. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Brothers and sisters, ang isang taong may karamdaman, never na magkakaroon siya ng kapayapaan. The chastisement of our sins is upon Jesus. Hindi niyo po ba napapansin? Pag nagdadaing tayo sa karamdaman natin, wala kang kapayapaan. Bagabag ka. You are not at ease. So yan ang ginagawa ng diablo through sickness and disease. So dapat tayong magbago ng pananaw when it comes to the healing of God. Dahil kung hindi, o ganito po, ang doktor never na kinondim ng Panginoon.
Do you believe that? Hindi niya kinundim ang doktor. Why? Kasi kung kinundim niya ang doktor, ang karunungan niya galing sa kanya, it is a gift from God. Kung kinundim niya yung doktor, nung hindi pa tayo nakakakilala, sino nagpapagaling sa atin? Tell me the truth. Huwag niyong sabihin ang Panginoon dahil wala pa tayong kaugnayan sa Diyos. Of course, the doctor. Di po ba? Doktor. Now that we are believer, mag-isip na po kayo. Dapat po, mayroon tayong pagbabago sa pananaw with the help of the Word of God. Naalala niyo po si King Asa? Hindi ko na isulat. Plus nga po. 2 Chronicle chapter 16, verse 12 to 13. Second Chronicles, chapter 16, verse 12 to 13. So wala po dito yan sa ano ko. Pumasok lang po sa isip ko eh. Ayan po. Ang sabi diyan, in the 39th year of his reign, referring to King Asa, Asa developed a serious foot disease. Yet, even with the severity of his disease, he did not seek the Lord's help, but turned only to his physician. Tingnan niyo po, may sinasabi bang masama ang doktor? Kinundim ba niya? Hindi. Pinapakita lang sa atin yung ating sitwasyon noon at ngayon. Kung tayo noon nagre-rely sa physician, ngayon, dapat mabago naman tayo because of the Word of God. Di ba sabi sa Bible? Ang salita ng Diyos ay nagbabago. But, kung ikaw ay born again ng matagal, hindi ka pa rin nagbabago ng pananaw mo. The same thing. Mamamatay ang lahat ng tao sa karamdaman. Believe me. Ang ibig ng Diyos, maranasan natin yung kagalingan niya. Sa pamamagitan ng pananampalataya through His Word. With the confession and declaring the Word of God to ourselves, to our spirit, and to others. Ganun po yan. Alam niyo po, nakakalungkot lang. Kung ginawa ng Panginoon sa Scripture, bakit hindi natin magawa sa kasalukuyan na tayo yung mga nangangaral? At doon lamang tayo sa forgiveness of sins. Yung healing, never, or seldom, na pinangangaral. Kung kaya nanatiling even Christian, nanatili sa karamdaman. Verse 13. And Asa slept with his fathers and died in the 40th year of his reign. So namatay, after 3 years namatay. Doon, hindi kinundim ng Diyos. Di po ba? Hindi kinundim. Ibig sabihin, kung nag-aaral tayo ng Scripture, it's up to us that the Word of God should sink at maipamuhay natin according to His will. Nakakalungkot. Even Christian mamamatay sa karamdaman. Hindi natin matatamasa. Yung sinasabing buhay na may pag-asa kay Kristo nang dahil sa ating pananampalataya. Second Peter chapter 1 verse 3. According as His divine power had given unto us all things that pertain unto life in godliness. Kita nyo na po, lahat nandyan na. According as His divine power has given unto us all things. Sino yung divine power? Church. The Holy Spirit. Saan ngayon yung Holy Spirit?
sa buhay ng bawat isa. Ngayon, ang sabi dito, according as His divine power has given unto us all things, lahat ng bagay that pertains unto life, sa buhay. Lahat ng patungkol sa buhay, binigay na saan? Through the Holy Spirit. So, hingin natin sa Diyos na may pananampalataya. That pertains unto life in godliness through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Kaluwalhatian at kapangyarihan, tinawag niya tayo doon. Tinawag tayo ng Diyos dito sa glory and virtue. That's why He gave us the Holy Spirit. Of course, definitely healing is included there. All things. Alam niyo po, every time you ask for healing, you unconsciously admit that you don't believe you have it. Tell me, church. Every time you ask for healing, you unconsciously admit that you do not believe you have it. Ito po ang masakit na katotohanan sa salita ng Panginoon. Yan po ang scripture, hindi natin mababala yan. Declaration niya ng Panginoon. Sinabi niya yan nung siya'y nakapayubay sa cross. Hindi natin pwedeng i-contest ng ating pangunawa yan. We have to submit to His word. That's why so many prayers go unanswered ito. The reason. That is why many prayers are answered. For they rooted in uncertainty, not in the revelation knowledge of God's word. Lahat pala, nag-root sa pamagitan ng walang katiyakan. Bakit? Kasi nananalangin tayo, akala natin yung sinasabi natin, okay, malulugod ang Panginoon because we know the scriptures. But behind that, ang sabi ng Panginoon, not the revelation knowledge of God's word. Ibig sabihin, kung mananalangin tayo, we have to pray what is written in the book. Iyon ang gagamitin natin. Makapagbibigay ito ng encouragement sa ating espiritu pag ang ipinanalangin natin yung written in the Word of God. Naalala niyo si Kristo kung paano niya na-overcome si Satanas? Even Jesus Himself submit to His Word. Di ba? Lahat. O kung talagang ikaw ang Panginoon, gawin mo nga itong batong tinapay. Anong sinabi ng Panginoon? Nagbigay ba ang Panginoon nang wala sa Scripture? No. Kinote niya yung Scripture. Nagtagumpay ba siya? Nagtagumpay. So dito natin, mauri ang ating sarili. Kung gaano na tayo kalalim sa pagkakristyano. Dahil dapat maranasan natin yung pagpapagaling na totoo kay Kristo. Dahil kung hindi, yung kaligtasan ng kasalanan. Ang ating na-enjoy. Di ba ang sabi sa Bible? Believers in Christ should be the carrier of life. We have to preach the gospel of Christ. Tayo yun. Ngayon, kung hindi natin gagawin yon, at nagsishare lang tayo ng kaligtasan, paano natin mamimit yung calling natin, yung calling niya sa atin, na tayo dapat? Di ba yung mga disipulo niya, ganun ang ginawa ng mga disipulo nila. Niya eh. Di ba? Lahat sila nakapagpagaling. Even si Judas, kasi hindi pa siya nag-ano noon, hindi niya pa pinagkanulo siya. Kasama sabi doon sa Bible, He sent the 12. Tapos nung magbalik, ang sabi doon, Lord, truly, your words are true. Nagsasabit sa amin ang mga demonyo, mga may sakit, linilihan sa amin, naggagaling. So, kasama doon si Judas. But why Judas betrayed Jesus? Nag-iba siya ng pananaw. Nakita niya yung salapi. Natis siya doon. Paano tayo makakapangarap? Di ba sabi? Ipag-pray mo ako, kapatid. Meron akong alam. Pagdating sa prayer, nagre-resist pa. Naku, wag.
Isa lang ang ibig sabihin niyan. He is not sure of his standing with God. Marahil hindi niya maarok yung healing nagpapagaling. Sapat na, ligtas na ako. No. Pagka ganon, hindi balanse ang growth ng Kristiyano. Na dapat tayo ang nagbiminister. Alam niyo po, sa Bible, mayroon akong isang alam na tanging binabatayan na dapat ng isang Kristiyano when it comes to healing. Di ko na matandaan yung verse back, pero alam ko sa James. Ang sabi doon, Is anything among you sick? Anong sagot? Tingnan niyo pa, nangangaral siya sa mga Kristiyano. Ngayon, tinanong niya, meron ba dito sa inyong may karamdaman? Anong sagot? Call for the elders of the church, and they will pray for you, and the prayer of faith shall save the sick. Elders of the church. Hindi sinabi sa doktor. Yan ang pananampalataya, mga kapatid. Huwag niyo po akong mamisconstrue o mamisunderstood dito pagdating sa pagpapagaling. Sa doktor. Sinasabi ko na hindi kinundin ng Panginoon yung doktor. Sinabi lang doon na sa halip na siya lumapit sa Diyos, lumapit sa doktor. And then, sa 41st year ng kanyang reign, namatay. Tandaan niyo po, si King Asa nakaranas ng pagpapala ng Diyos. Bakit bumaliktad siya? Dahil ba sa pera? He has all the means na gawin yon, espesyalista, o kung ano pa man. Balik tayo doon sa basic na kung saan doon tayo minumuld ng Panginoon. So, hindi na dapat magbula doon sa uncertainty yung ating pananaw pagdating sa healing. It should be always in the revelation knowledge of God's Word, the written Word of God. Amen? Isa lang nag-amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Basta, di mo ba? Pangit kayang pakinggan. Lingkod ng Diyos na matay sa karamdaman. Wala akong nakita sa scripture na naglilingkod sa Diyos, namatay sa karamdaman. Yung disipulo ni Kristo, namatay sila dahil sa paglilingkod. At yung kanilang kamatayan, nako, matindi. Yan ang may pusong paglilingkod dahil sila'y tinawag. Tayo kakayanin ba natin yon? Kakayanin natin yon sa tulong ng Banal na Espiritu. Pag walang tulong ng Banal na Espiritu, hindi natin kakayanin yon. Paano pag dumating yung pagkakataon na we have to preach the Word of God in a massive evangelism. Sa kabila na may naghahadlang, may tangka na pag ginawa mo yung papatayin ka ng estado. Ang tanong, hindi ka ba kakikilos for the glory of God? Dapat kumilos tayo. Lord, tulungan mo po ako na magawa ko ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Like your disciples nung ikaw nandito pa sa lupa. Dapat po ganon. Huwag agad tayo mag-negative. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nasa Roman number 2 na po tayo. What is the will of God concerning healing? Sabi po sa Matthew 8, chapter 2, And behold, there came a leper and worshiped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Lord, kung loloobin mo, malilinis mo ako, mapapagaling mo ako. Yan ang sabi. Verse 3, And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will. Be thou clean, and immediately his leprosy was cleansed. So, divine healing. Ano sabi diyan? Immediately. Alam niyo po, sino may alam dito pagdating sa karamdaman ng
leprosy. Alam niyo po, in those days, leprosy is a disease na kung saan talagang you will be outcast in the society. Anong as outcast? Itatakwil ka ng society. Bakit? Yung leprosy po, kung tawagin sa Tagalog, kitong. Dito sa atin, mayroong linalagakan ng mga kitong, hindi po ba? Dito sa Nubalitsis, yung leprosam yun. Meron dyan. So ano po ang kitong? Noong panahon, pagka may kitong ka, tapos ka na. Tinakwil ka na ng lipunan, tinukwil ka ng pamilya mo, at naghahantay ka lang ng kamatayan. Wala pa natutuklaw sa gamot. But now, mayroon ng gamot po ang kitong. Now, going back sa ating topic. Ang kitong po, noong panahon, pag mayroon ka, goodbye. Wala kang kausap, wala kang katabi. Ina-isolate ka, nakakadiri ka, nakakahawa ka, contagious disease. At walang pag-asang kagalingan. Subalit ito, lumapit ang isang leper patient kay Jesus Christ. At ito ang sinabi, Lord, if thy will, you can make me clean. Alam niyo po, dito makikita natin that the leper believed the power of the Lord. Like, hindi siya lalapit kung hindi niya alam na magkakaroon siya ng kagalingan. Pero sa kanyang paglapit, nakita agad yung kanyang humility. Biro mo, pagkakita niya kay Kristo, lumod siya at sinamba niya si Kristo. It's just the humility towards God. Alam niya na siya magpapagaling. Question. Nung lumapit yung leper, nagdemand ba siya ng kagalingan? Tingnan niyo pa ang scripture. Iano natin? Nagdemand ba siya ng kagalingan? No. Hindi siya nagdemand ng kagalingan. Sinik niya yung willingness ng Panginoon in His position. Humility. Hindi nagmamagaling. Lord, kung willing ka na pagalingin mo kung magagawa mo, He's sick. The approval of the Lord. Although alam niya na mapapagaling siya. Ganon ang taong may pananampalataya to the point na handa siyang lumod sa Panginoon. Isuko ang kanyang sarili. At makita ang kababaang loob sa buhay niya. Ano ang sagot ng Panginoon? Sabi sa verse 3, and Jesus put forth His hand and trust Him, saying, I will. Gagawin ko. Dito natin makukuha yung topic natin sa Roman number 2 na sinasabi, what is the will of God concerning healing? So the will of God concerning healing is to always heal. Ibig niya lagi magpagaling. Diyan ang layunin ng Diyos, kalooban niya. So nakita natin, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay na may pananampalataya kay Kristo. Dapat po ganun tayo. Alam niyo po, talagang yung influence of religion, malaki sa ating buhay. Hindi pa rin tayo nabubunot doon. From time to time, bumabalik pa rin tayo. Alam niyo po, ang Panginoon, when it comes to divine healing, hindi siya nangangailangan ng human intervention. Only Himself. Basta manampalataya ka lang. Yan ang dapat nakikita sa ating kapanahonan ngayon dahil lalo na malapit na siyang dumating. Exodus chapter 15, verse 26. So nasagot na po natin, ano? What is the will of God concerning healing? The will of God concerning healing is to always heal. Wala siyang tinatanggi. Ang sino mang lumapit sa Kanya, pinagagaling niya. May panahon na hindi siya nakapagpagaling. Di ba? Of what reason? Unbelief. Kaya, pananampalataya. Alam niyo po,
Sa ating mga Kristiyano, minsan sumasalit yan unbelief. Nang dahil sa unbelief, nakakagawa tayo ng mga bagay na akala natin tama pa. Yung pala, lumilis na. Kung kaya nga, still we are waiting for the healing to be fulfilled. Scripture, tapos na. Hindi natin masisisi sila. It's up to them na yung Word of God ay magrima at maipamuhay niya ito according to God's Word. Tayo, pinangangaralan natin ito. Exodus chapter 15, verse 26. Sa Tagalog po, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap, ang tinig ng Diyos, ang Panginoong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos. Tingnan niyo po, matuwid, righteous in His eyes. At gagawin mo, susundin mo ang kanyang mga utos, commandment. At iyong gaganapin, ang lahat ng iyong mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So, assured tayo, kung may kung lagi yan, kung gagawin natin yung mga bagay righteous in His sight at gagawin natin yung sinasabi ng kanyang salita. So obedience and blessings establishes a clear link between obedience to God's command and receiving protection and healing. So pagsunod pa rin sa salita ng Panginoon. Hindi yung paggawa ng mga bagay na akala natin tama. Let us see Matthew chapter 4, verse 23-24. Verse 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila. At ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at karamdaman na nasa mga tao. 24. In His fame went throughout Syria. So, pagkapala ganito, ang ating ministeryo, makikilala po tayo. So, hindi natin kasalanan na makilala tayo. Makikilala tayo dahil sa kapurihan ng Diyos sa buhay natin. And the fame went throughout all Syria, and they brought unto Him all sick people that were taken with diverse disease and torments. So, iba-ibang klaseng karamdaman. And those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and He healed them. So, lahat, pinagaling. Kaya po ito yung ministeryo ni Jesus Christ, to always heal. So dito nakikita na kung ganun ang gagawin natin, makikilala tayo nang dahil kay Kristo na tayo ay talagang lingkod ng Diyos. Di ba ang sabi doon sa scripture na makikilala nyo ang aking tunay na lingkod because of the signs and wonders following them. So nakakalungkot kung walang signs and wonders following them. Ano na yung sinabi ng Panginoon? Na yun ay para sa atin. So we have to desire those kinds of gifts with the help of the Holy Spirit. Roman number 3. Our declaration and confession matters most in God and in our lives. Proverbs chapter 18, verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So ang sino mang nagsasalita ng mga bagay-bagay, mabuti man o masama, ang sabi dito, they will reap the consequences. Pananagutan niya. Whether good or bad ang lumabas sa kanyang bibig. Ibig sabihin lang, that our words has an immense power. Ibig sabihin, yung ating salita ay mayroon malaking kapangyarihan to create either good or bad.
and will have that outcome. And that people will face the consequences of what they have said. Our words can be used to build up and bring life, or to tear down and bring death through negativity and criticisms or falsehood. Sinungalingan. The principles applies to how we speak to others and to ourselves as our internal dialogue. Ano ibig sabihin ng internal dialogue? Ito yung internal communication sa ating puso. Pagka ginawa natin to, ang sabi doon, it shapes our well-being. Pagka sinasabi natin yung mga salita ng Panginoon to ourselves, it shapes our whole being. Yung ating welfare, ang sinishape niyan. Romans 10, verse 8 to 10. Sabi po dito, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Kita nyo na po? The word of faith is in our mouth. Ito dapat ang ating bibig kasin. Lalabas sa ating bibig. Pag ito'y binigkas natin, babalik ito sa atin ng positive. Dahil may pananampalataya. Verse 9, that if thou wilt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. O ito pong talatang ito, Romans 10:9. Pwede natin itong gamitin sa evangelism for acceptance. Hindi nyo na po sasabihin, hingi siya ng tawad. Hindi na. Dahil ipinipreach mo sa kanya yung finished work of the Lord. So dito sinasabi, if you confess with thy mouth and the Lord Jesus, and shall believe that in thy heart that God raised him from the dead, sabi doon, he shall be saved. Napaka-short. Madali. Verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kino-confess mo yung word of God sa sitwasyon mo. Ang sabi dito, for with the heart man believeth unto righteousness, sa katwiran ng Diyos which is the word of God, and with the mouth confession is made. Confession is made unto salvation. Linilipat ka sa kaligtasan the moment you confess the word. So letter C, I have listed here healing words of faith. So ito po ang ating gagawin ngayon. Itong healing words of faith, linagay ko po rito. Para ito yung take home natin. Sa ating pag-uwi, maging in prayer, sambitin po natin to. Alam niyo po, the word of God has power. Pag binanggit natin to wholeheartedly, na may pananampalataya, mararanasan niyo po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay niyo. Because the word of God, ano sabi sa Bible? The word of God is like a two-edged sword, double-edged sword. It penetrates to your spirit and to the dividing of your flesh, sabi doon. Tapos, it penetrates even to the bones and marrows. So lahat, pag sinabi mo yung salita ng Panginoon, sa'yo, magkakaroon po kayo ng healing. Ito yung sinasabi. Relying on the word of God, not relying to the doctors. Mananampalataya na tayo eh. Kaya nga kung bakit nagkakaroon pa ng mga buhay na, anong kinamatay ni pastor? Ganito. Di ba? It doesn't give glory to God. Samantalang sinabi niya, kayo dapat ang magmaministeryo dahil binigay ko na sa inyo sa lahat. Lahat. Sabi dito sa Jeremiah chapter 30 verse 17. Alam niyo po, sa panalangin niyo, ito yung gawin yung panalangin sa sarili niyo, declaring the words over your situation. Kasi yan sabi sa Bible, yung ating dila, may power ito between life and death. Kung ang dinideclare natin life, so it will manifest to your body.
Kung mayroong kang karamdaman, kahit na anong karamdaman, all kinds of sickness and disease, kayang pagalingin ng Panginoon by means of your faith in His Word, in declaring it to yourselves. Tayo ang magdideklara. We have the faith of God in us with the help of the Holy Ghost. Sabi dito, Jeremiah chapter 10 verse 17, for I will restore my health. Tagalog na lang po para maunawaan natin. Verse 17, sapagkat pagiginhawain kita. Tingnan niyo po, namnamin niyo po yung Word of God sa inyong sarili. Sapagkat pagiginhawain kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon, kanilang tinawag ka na tapon, ibig sabihin outcast, na sinabi, ito ang sayon na hindi hinahanap ng sinuman. Ano yung sayon? Sa Bible po, ito po yung lugar na kung saan nakalagak yung mga believers. Tinatawag yung Mount Zion. Diba? Ito po yung Mount Zion na hindi inaalintana na hanapin ng iba, lalo na yung mga believers. Pero tayo dapat, dinidesign natin to, na tayo mapabilang doon sa Zion. Amen? Verse 2. Iyong pagilingin ako. Kita nyo na po. Ikaw nagsasalita sa Panginoon over your situation. Iyong pagalingin ako, Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at baliligtas ako sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Psalms 107:20. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Verse 26, yung Exodus. O Psalm 103 verse 3. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga karamdaman. Sa 26 po, Exodus, ang sabi nito, at sinabi, kung iyon didinggin ng buong sikap, with diligence, pakikindan natin with diligence yung salita ng Panginoon. At iyong gagawin. So hindi lang pagkikinig, dapat gawin. Nang matuwid, righteous in His eyes. Marami tayong ginagawa. Minsan hindi na natin napupuan na hindi na pala righteous in His eyes. Kung kaya nagkakawindang-windang ang buhay natin. Nagdurusa tayo lalo. Sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos. At iyong gaganapin ang lahat niyang palatuntunan. Kita niyo na po, it all points to the Word of God. At tayo ang gagawa nito wholeheartedly. Mga kapatid, nakita nyo na yung preciseness sa palitan ng Panginoon? He is telling us to do the work of the Holy Spirit in you through this Word. Gawin natin, sabi dito, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo na gaya ng nilagay ko sa mga EFCO sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Period. This is God's word. This is the declaration of God to us believers, hindi sa kanila na mga walang pananampalataya. Conclusion. The future servant, kasi po prophecy ito nung Old Testament. So sabi dito, the future servant will suffer and die to atone for humanity's sins, bringing about peace and healing. This servant is identified as no other than Jesus. He is pierced for our transgression. Inulo siya sa ating mga pagsalangsang, sa tagiliran, crushed for our iniquities, and His sufferings paid the penalty for our sins. Through His wounds, believers can be healed. Take note, believers can be healed from sin and have their relationship with God restored. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong salita.
Lord, napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, wala akong mapagsilan, Panginoon, sa kagalakang na darama ko, Panginoon, sa aking kalooban. Nakapanglulo mo lang. Dahil sila, Lord, na mga nasa labas, they are ignorant, Lord, sa iyong salita na aming napag-aralan ngayon. Lord, nawa makita namin sa aming mga buhay ang kaganapan nito, Lord, sa pamamagitan ng pananampalataya. Lord, hindi dapat kami mabuhay na saganang amin lamang o di kaya sa aming mga narating na o di kaya kung gaano na kami katagal bilang Kristiyano. Lord, dapat makita sa amin ang kababaang loob. Tulad, Panginoon, sa isang may kitungin na lumapit siya sa inyo, O Diyos. Nandun ang pagpapakumbaba, knowing na ikaw lamang, Lord, ang makakatugon sa kanyang kagalingan. Tayong mga anak ng Diyos, minsan, nakakalimutan natin i-priority ang Panginoon when it comes to troubles and circumstances sa buhay natin. Inuuna natin yung mga bagay na akala natin tawa without consulting the Scripture. Kasi kung Scripture lamang ang ating pagbabasihan, hindi tayo maliligaw. Dahil nandyan, nakapaloob. Subalit, kahit na nandyan dyan at nalaman natin, and yet hindi natin isinagawa, tulad ng sinasabi sa Exodus chapter 15, verse 26, na dapat sundin ang buo, na may katwiran sa kanyang paningin, ang bawat palatuntunan, ganapin, na may pananampalataya, hindi natin mararanasan. Yung kagalingan nais ng Diyos sa atin, dahil hindi na tayo maghihirap. Kung mayroon man tayong mga pera, magagamit natin ito sa ibang bagay na kung saan ma-enjoy natin yung fruit of life, of our labor. Dahil kung hindi, yung lahat ng ating napag-ipunan, mauwi lang sa pagpapagaling ng taong atin ang kinagis ng luma. Subalit tayo ay born again na. We have to rest in the power of God by faith. Yung ating binasa kanina, di niyo po ba alam na habang binibigas natin to wholeheartedly in our spirit, the Word of God is sending you as medicine to cure your disease, your illnesses. Yung po ang sabi sa Scripture. Pinadadala niya ang kanyang salita bilang isang medisina para gamutin ka sa lahat ng uri ng karamdaman. That is faith. Dahil kung mananatili tayong ganon, hindi natin binabago ang ating pananaw.
Gayon din naman, mamamatay pa rin tayo, even we are Christians, sa karamdaman. Ang nais ng Diyos, mabuhay tayo na may kaluguran ayon sa kanyang nais. Hindi natin iisipin yung kamatayan. That we have now the life in us through the Holy Ghost. Binigay niya na yung buhay sa atin. It's up to us now. Naalala nyo, si John, di ba nung humilig siya sa Panginoon, anong sabi? Lord, hindi na ba siya mamamatay? Ano ngayon kung hindi siya mamamatay? It is according to God's will. At talaga, ang sabi sa Bible, John died of his old age. Siya lamang sa lahat ng disipulo niya, siya lamang namatay doon sa tamang edad, ripe in his age. Sa kabila ng tinangkaan siyang patayin ng mga persecutor, ilinigay siya sa kaldirong malaki, linagyan ng mantika at pipirtuhin. At ang nangyari, nung kanilang balikan, tuyo na yung mantika, buhay pa si John. So anong ginawa nila? Truly this man is a man of God. So gawin niyan, itapon. Tinapon siya sa island of Patmos. Maliban nung wala na tayong makitang account. At marahil, siya ay namatay sa taktang gulang na idinisay ng Panginoon sa kanya. Marami tayong kinukot na scripture. Minsan, ina-apply natin sa buhay. Ang sabi, ang buhay ay hanggang 70 or 80 lang. At pag nagkabuhay ka ng ganon, bonus na yon. No! Hindi sinabing bonus. Ang sinabi sa Biblia, after the flood, ang sabi ng Panginoon, dineclare niya, that man shall live up to 120 years. Why? Because likas na makasalanan ang tao. At ayaw niya na makisama ng mahabang panahon kasi noong unang panahon, mahaba ang buhay ng tao. Simito sila na buhay ng 969 years. Sa paglipas ng panahon, napupuno ng kasalanan ang puso ng tao. Kaya pinutol niya ito. Hanggang 120 years na lang. Now, even Christians, hindi na umabot ng 120 years. At sasabihin natin, pagdating ng 70, 80, bonus na. Ang bonus binibigay bilang pagpapalang ng Diyos. Naalala nyo sino yung tao na in-extend yung life? Yun ang sinasabing bonus. Nakatakda na talaga siya mamatay. Dahil siya ipinapanalangin, di ba? Sinabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanya, extend ko pa sa kanya ng 15 years. Yan ang bonus. Nakatakda talaga na siya mamatay. So balik tayo ngayon, dapat mabuhay tayo nang naayon sa Panginoon. It's up to Him na kung kailan niya tayo kukunin sa mundong ibabaw. Amen?